Gumawa nga pala ako ng yelo mga mi dahil nga pala ay naubos na yung mga ginawa ko last time. At kinabukasan na nga ito mga mi, kinuha ko na nga pala itong natira naming Gigi. Agad ko na nga hinugasan yan dahil nga lulutuin ko na siya mga mi at hiniwa ko nga muna siya sa dalawa para nga marami. Ganon din ba kayo mga mi? Sa mahal ba naman kasi ng bilihin ngayon, kaya naman pati nga sa ulam ay kailangan nating diskarte. Una nga palang naisip ko ay yung may malunggay na may sabaw, kaya nga lang ay wala kaming kamatis. Kaya eto, naging paksiw na nga lang itong lulutuin ko mga mi at madaling-madali lang ito. Nung natapos ko na nga hiwain yung mga kailangan, eto nga't nilagay ko na nga rin pala isa-isa dito sa lulutuan. Naglagay na nga rin pala ako ng pinong paminta dyan mga mi at syempre nilagay ko na nga rin yung kasing asim mo. Pagkatapos ko nga dyan sa niluto ko, eto nga't sinimulan ko na nga rin pala itong mga gawain ko sa lababo. Ito talaga yung realidad na kapag nga nagluluto tayo, marami nga rin tayong hugasin. Hindi nga rin kasi ako mapakali kapag nga makalat itong lababo. Diyos ko miyo. Nagmamadali na nga rin ako dyan dahil nga tanghali na at magugutom na nga yun si CJ. Kaya naman pagkatapos ko dito, agad ko rin tinignan tong niluluto ko. Aba mare, luto na. Tara po, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Thank you Lord at nakakaraos at nakakasurvive pa rin sa araw-araw. Bago ko nga pakainin si CJ, eto nga't nagsaing muna ako. Kaloka mga mi, naging ASMR. Pagkatapos ko naman nga magsaing mga mi, eto nga't lumabas na nga ang bata. At mukha ngang nagugutom na dahil nga eto gustong-gusto na nga umakyat dito sa upuan. Alam na alam niya kasi kapag nga dito kami kakain sa kusina, dyan nga ang pwesto kapag niya. Kapag nga nandito si CJ sa lamesa, Diyos ko, lahat naman talaga nagugulo. Kaya naman, hinahayaan ko na nga lang siya dyan, naguluhin niya yung mga lagayan ng kutsara, tinidor. Para nga magtuloy-tuloy itong ginagawa ko, yung pagsusubo nga sa kanya. Tinitingnan ko ang mabuti yan mga mi, kasi Diyos ko, alam niyo naman, napakalabo ng mata ko, baka nga matinik to si CJ. Alam niyo ba mga mi, na simula nga nang dumating si CJ sa buhay naming mag-asawa, talaga namang nabigyan ng direksyon itong buhay namin. Yung tipong pagod na pagod ka, pero kapag nga tiningnan mo yung anak mo, talaga namang nawawala. Sila din nga yung pahinga mo. Alam nyo ba mga mi, na may mga time talaga na titig lang ako sa anak ko. Iniisip ko nga yung panahon ngayon na ibang-iba na talaga sa dati. Napakahirap na talaga ng buhay ngayon. Yung tipong maiisip mo na sana naranasan din nila yung mga batang 90s, yung gano'n. Yung kahit walang gadgets mga mi, masayang-masaya na yung mga bata dati. Parang tayo. Kahit walang mga laruan, masayang-masayang nagtatakbuhan lang sa labas. Ano ba yan mga mi? Napapa-emote na naman tuloy ako. Going back nga dito sa video mga mi, Diyos ko, dami kong tawa kay CJ dyan dahil nga yung language nga ng katawan niya nanghihingi nga siya ng help. Alam nyo ba mga mi, na isa talaga sa na-observe ko kay CJ, alam niya nga kapag nga in danger na siya. Kaya eto mga mi, pakinggan nyo nga yung sasabihin ng batang ito. Tingnan ko nga kung matranslate nyo. Ano? Di ba nga mga mi, sabi ko sa inyo, bibigyan ko nga kayo ng update kung ano na nga bang nangyari dito sa mga laruan ni CJ. Kaya ayan mga mi, kayo na nga lang ang humusga sa batang makulit. O siya mga mi, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nanunood.